Ganyan everyone. Sipin natin yung ating kambing. Pinastol natin kanina kasi umaga pero biglang umulan. Kaya ayun. Tingnan natin. So, pinalik natin kanina sila ng around 11:30 before lunch. Kasi uminit na. Pero kanina ulan. So, yun sila. So, ganito yung ating ginagawa. Pag umulan, talagang mas magandang i-secure sila kasi hindi natin ayaw kong i-take yung risk na magkasakit sila. Pero dito yan, nakakain sila. Kasi tawag dito, nakakain pa rin sila dito ng buwelo. Ito, madamo eh. So okay na yan. Usok na natin ito dito. Tapos ito yung si Dagul. So wala na siyang makain. Ayun niya dito. Kasi kung saan yung gusto niya, doon natin siya dalhin. Ganyan ang kambing. Mapili sa isang area. So yan. Mas maganda dito eh. Pwede na. Ito lang natin. Pero mas maganda dun eh. Dahil natin dun sa kabila. Ayusin lang natin yung ano. So, hanaptan tayo ng paglalakad pag na maganda. So, ayan yung nangyayari. Dito natin nilalagay. So, ayun yung ginagawa nating pamamaraan sa pag-alaga ng kambing. Kita nyo naman sila. Yan. Yan si Brenda. Yan sa Dagul. Yung area natin, actually nakiki-area lang tayo. Madamo nung nakaraan. May mga ibang kambing din dito. Pero as of now wala yung dalawang inahin. So nakakabuelo yung ating mga alaga. So ayun nga, yung nangyari kanina around 8:30 in the morning, kinuha na natin si Dagul at si Brenda dun sa kulungan nila. Then dinala natin dito. Kaso I guess it was 10 o'clock in the morning kanina, biglang umulan. So wala tayong choice kundi kunin sila, ibalik sa kulungan. Pero bago natin sila binalik sa kulungan, naglagay na tayo doon ng dahon ng malibago. So kahit paano nakakain sila doon. So ayun yung way na ginagawa natin. Ngayon, yan si Brenda. Yan. Sa November 2, 3 months na siyang preggy. Tapos then by December 2, 4 months na siyang preggy. So expected ko by first week of January
nanganak na siya. If ever man magkamali tayo ng date, siguro by last week of December doon siya manganganak. So kita naman kasi sa ano, yan, makikita niyo naman sa kanyang tiyan at doon sa kanyang ano, sa kanyang katawan dito sa likod. Makita niyo ano, sa kitang-kita niyo yung kanyang dede, talagang may nagkakagatas na. So isa yan sa mga sign na siya ay talagang buntis na. Yung si Dagul medyo malayo, pero mas maganda kasi pag malayo si Dagul, para nakakabuelo sila ng isang area na doon sila nakakain. So iba talaga yung area na madaming tawag dyan, makakainan yung kambing, lalo sa case natin na dadalawa lang, mas buelo sila. Pero pag madami na sila, itong nakikita nyo mong area, pasaglit lang yan sa kanila. Pero as of now hanggang dalawa lang muna, kasi ito nga si Brenta, hinihintay natin na lumabas yung kanyang mga bisiro. Pag babae mas maganda, papartner natin kay Dagul, hindi natin ibenta yung babae. Pero pag mga lalaki yung anak niya, atin yung after a month or 2 months, ibibenta natin yung anak. Ganun yung gagawin natin. Tapos syempre, kondisyon na siguro si Brenda that time, papabarako na natin kay Dagul. So waiting ulit tayo na another 5 months kung sakali. So yun yung ginagawa at iniisip kong gawin, ginagawa natin at iniisip kong gagawin near future. So ayan, doon sa medyo madamong part doon, hindi tayo pwede doon kasi may tanim na okra doon. So baka mapagbintangan tayo na tayo yung alaga natin nakasira. Pero busy na sila, pero huwag nating i-grab yung ganung pagkakataon, kasi tanim pa rin nila, hayaan natin sila na sila mismo yung magsabi sa atin na pwede natin pastulong kami doon. Dito wala naman tanim, pwede tayo dito. So ayun lang yung update sa ating mga alaga. Ayun, uwi na tayo. Kamayang 4 PM punuin natin sila para ikulong uli, balik sa kulungan. So siguro by that time si Brenda sa si Dagul busog na. Ngayon nandito sila sa area na yan, nilagyan ko ng malibago na dahon. So yan, dito sila ngayon. First time lang inilipat ko dun kasi medyo ubos na, maliliit na yung damo dito. So ayun lang po yung update sa ating mga alagang kambing. So don't forget to like, share, and subscribe.